Are you ready to unlock one of the most profound prophecies in the Bible? The book of Revelation speaks of a mysterious leopard-like beast rising from the sea. What does this symbol mean for us today? Join us for a special 1-hour online study, Prophetic Insights, where we'll delve deep into Revelation chapter 13. We'll explore the identity of this beast, its connection to the prophecies in Daniel, and its critical role in the final events of Earth's history. This isn't just about ancient history, it's about understanding the present and preparing for the future. We will uncover its influence in the last days and what it means for our spiritual preparation. This is an essential message for our time. Mark your calendars for December 3rd at 1 p.m. Let's seek truth together and be blessed. The Zoom link is in the description below. See you there. Are you ready to unlock? Okay, good afternoon sa lahat. Dito na po tayo sa ating pagpapatuloy. This is actually the extension of our series which had been started yesterday, December 3. Today is December 4, and we are here to continue on with our study on the prophetic insights in the book of Revelation, especially with chapter 13. Yesterday we have actually discussed about the introduction, the part one of our study, about the leopard-like beast. At binalikan po natin yung Daniel chapter 7, ano po. At we have discussed the four beasts of Revelation chapter 7. And today we will be continuing with chapter 13. Balikan lang natin po konti, and then we will proceed to the verses that we are actually dealing with our study in this aspect. Okay? It says here, before we pray, this is what we have left yesterday. Sabi po rito, Revelation 13 verses 1 to 4. And I stood upon the sand of the sea and saw a beast rise up out of the sea, having 7 heads and 10 horns, and upon his horns 10 crowns, and upon his horns 10 crowns, and upon his heads the name of blasphemy. And the beast which I saw was like unto a leopard, and his feet were as the feet of a bear, and his mouth as the mouth of lion. And the dragon gave him his power and his seat and great authority. And I saw one of his heads as it were wounded to death, and his deadly wound was healed. And all the world wondered after the beast, and they worshipped the dragon, which gave the power unto the beast. And they worshipped the beast, saying, Who is this? Who is like unto the beast, who is able to make war with him? So dito po mga kapatid ay ating mapapansin na itong leopard-like beast is a composite beast. Dahil yesterday, kahapon po ay ating na-discussed yung Daniel chapter 7, which talk about the four beasts. The four beasts representing, the first is lion, which is actually representation of Babylon. And then bear. The bear is actually a representation of Medo-Persia. And then the third beast that was shown to Daniel was actually the leopard beast. And then the fourth beast that we have studied yesterday was actually the nondescript beast. Okay? So those beasts actually are kingdoms in succession. But in Revelation chapter 13, we have seen the composite. What is meant by composite? Composite means it involves other kingdoms. Like the lion is Babylon. So the head of this leopard-like beast is actually lion. So it is representing Babylon. And then the bear. Ito po yung paa niya
The feet are actually bear. And then the body is actually leopard. So it's actually a composite. It's a combination of those kingdoms that is now present in our world. So we notice that we have the characteristics of Babylon, Medo-Persia, and Grecia, which actually Grecia, the contribution of Grecia is actually what? Education. That's why most of the educational system of our government actually was copied from the philosophy of the Greeks. So that is actually, we will be diving into it as we continue with our study. Let us pray. Our dear and kind lovely Father, once again, O God, at this moment, we come before the presence. Kami po ay nagpapasalamat na binigyan po kami muli ng pagkakataon upang patuloy po na aming sariwain at balikan po ang mga aral na hindi po lubos na naunawaan ng aming mga kapatiran, especially sa aming church, sa Seventh-day Adventist. Tulungan nawa kami, Panginoon, na ito pong aming pag-aaral ay maging katotohanan na siyang magbigay po ng kalakasan spiritual upang lahat ng aming gagawin, Panginoon, ay maging sang-ayon lamang po sa inyong kalooban. Salamat, Panginoon, at amin pong tanggapin ang biyaya at ang kalakasan na inyong ipagkaloob. Ito po aming dalangin dahil lamang po sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Okay, sa muli, welcome po, Brother Marshall. Welcome po sa ating pag-aaral at ako po ay natutuwa na nandito po tayo ngayon sa ating pagpatuloy po ng ating pag-aaral. Ano? At dito po ating tungayan kung ano po ang mga kahulugan nito na kung saan sabi nga po rito, where did the beast came from and what is its composition? Kaya sinabi ko mga kapatid na this beast is a composite. So it composed of different aspect of the historical background where we have discussed yesterday. It came from the sea, the old country, like the four beasts of Revelation, Daniel chapter 7, what we have discussed yesterday, and is composed of them as its head, feet, and body, and horns, showing it to be a descendant of these ancient empires characterizing our world today. So ibig sabihin mga kapatid, na bagamat nawala na po yung Babylonia, nawala po ang Medo-Persia, nawala po yung Grecia, pero yung characteristic or the system that had been actually emerged from them is actually used today. Kaya nga po mga kapatid, yung contribution ng Babylonia, kung ang Babylonia po ay the origin of medicine, then the medicine is actually part of Babylon. And kaya nga po nung pag-mandate po ng government, na when the world will tell the world, it's like a lion. Why? Because all people will follow. Like the mandate of during the COVID-19, So, sunod talagang tao. So that is actually roaring like a lion because it is actually the medical system that actually has power. That is part of the beast. And also, we can see here the feet, which is Medo-Persia. At alam natin yung contribution ng Medo-Persia is about the tactic of wars. The tactic of wars. Na kung saan ay mayroon po silang mga engineering tactics of how to conquer a nation. Dahil sa kasaysayan mga kapatid, ay sinabi po ng mga historian na ang Babylonia po ay unconquerable. Pero bakit siya po na-conquer ng Medo-Persia? Dahil po ginamitan po siya ng engineering tactics of war. Ano po yun? Okay, ang ginawa po ni Cyrus at ni Darius ay nagdag po sila ng kanal. They diverted the water of the river of Euphrates para yung tubig mga kapatid ay hindi po tutuloy doon sa gate ng Babylonian wall. So, pwede na silang dumaan doon under.
underneath. Kaya yung ginawa niya overnight, imagine ha. So thousands of soldiers were actually used to dig a canal. So they diverted the water so that the water will not go through Babylon. At yun po yung katapusan ng Babylon, ano? So the wings of the lion sa Daniel chapter 7 was plucked out. So yun po yung pangalawang kaharian mula kay Adam ay natapos. And it was followed by the Medo Persia. Okay, now, what do the seven heads represent? Ini may po natin. Ano po bang ibig sabihin itong pitong ulo dito sa Revelation chapter 13? Ito po yung leopard-like beast na ito ay may ulo po siya na pito. So ano ay ibig sabihin po niyan? Okay. In Daniel chapter 7 verse 8, the horned head combination depicted the prophecy or the papacy, a religious body clothed with civil power. So yan po yung napag-aralan natin na yung nondescript beast, may dalawang stages po yun. Yung pagan Rome at saka yung papal Rome. Yung papal Rome, mga kapatid, pinapakita doon na mayroon po siyang little horn na kung saan ay mayroon pong ulo. Ibig sabihin, nagsalita eh. So, without the head, hindi po nga makapagsalita yung little horn. Kaya it is actually a religious power, okay, clothed with civil power. Kaya makapangyarihan po ang papacy during that time. Okay? So, kaya nagkaroon po ng Dark Ages, yung 1260 years, na kung saan nag-umpisa po yan, 538 up to 1798. Na kung saan yun po yung panahon na namamayagpag po yung papacy, na may kapangyarihan po siya. Pero ang sinabi po dito sa talata na ang isang ulo ay nasugatan na ikamamatay. Okay. So, sino po nag-endure nan? O sino ang nagsugat niyan? Okay. Ang nagsugat po niyan, mga kapatid, itong Protestant world or religious bodies. Dahil during that time, ay nagkaroon ng Reformation sa pamagitan po Martin Luther. Ni Martin Luther, mga kapatid, 1530. Okay? Ano pong ginawa niya? Nagkaroon po siya ng 95 theses. Ang 95 thesis na yun, mga kapatid, ay kanyang pinaskil doon sa pintuan ng church. Kaya nga po, doon ang humina ang kapangyarihan ng papacy during that time. Dahil ang kapangyarihan niya actually, mga kapatid, ay nandun po sa civil power. Noong nag-withdraw po ng power yung civil, nang hina po yung papacy. Kaya nga po, noong 1798 ay hinuli po ang papa at binilanggo. That was 1798, where General Beltier imprisoned the Pope. Yan po yung nangyari. Kaya ito po yung isa sa mga ulo na ito ay nasugatan. So, ibig sabihin, mayroon pa pong 6 na tetira. Okay? Ang 6 po ay hindi nasugatan. So, these are actually representation of what? The 6 uninjured heads represent religious bodies also. So, ibig sabihin, mga kapatid, itong 6 na mga ulo na ito, representation of the churches. Okay? Protestant churches, including the Seventh-day Adventist. Okay, tandaan po natin So, ibig sabihin, mga kapatid, itong leopard-like beast ay composite beast composed of descendants of Babylon, descendants of Medo-Persia, and descendants of Grecia. Okay, so yun po yung composed. At mayroon po siyang horn, okay? Horn na pinapakita mo dito sa pinakita kay John,
na mayroon pong 10 horns. Above the head, mayroon pong 7 o 10 horns na mayroon mga corona. Anong ibig po sabihin yan? Okay. Dapat po maunawaan natin na itong 7 heads is actually symbolize a multi-sectarian world, Christendom in its entirety. So ibig sabihin, itong 7 heads na ito representing all the churches, Christendom. Pero ang isa lang po doon ay nasugatan. Kaya isa lang sugatan, Pero yung 6 ay hindi po nasugatan. Ibig sabihin, there are existed Protestantism na kung saan ay nandito po sa larawang ito, na kung saan ay pinakita po yan as an advanced prophetic insight na para po makita natin, ganun pala po yung nangyari. And then, ano pa po? Did not the Pope's imprisonment inflict the deadly wound? Kasi ito po yung tinuturo ng church, na yung pagkasugat daw po sa Pope ay yung pagkabilanggo niya. Pero hindi po yun eh. Hindi po yun. Ang nagsugat po talaga ay salita ng Diyos. Sa pamagitan ni Martin Luther na nag-post po ng 95 theses, yung righteousness by faith, na kung saan ay tayo ay maligtas hindi sa mga gawa, kundi sa pananampalataya na may gawa. Yun po yung mga kapatid. Kaya kung ang ating pananampalataya ay walang gawa, mga kapatid, hindi po yan. Patay po yan na pananampalataya. Kaya ang pananampalataya po, nagbubunga ng mabuting gawa. Na itong gawa natin mga kapatid ay hindi ayon sa ating kapangyarihan, kundi pinagkaloob ng Diyos na atin pong ma-overcome ang kasalanan. Yan po mga kapatid. Kaya ang glory ay nasa Panginoon, hindi sa atin. Dahil tayo po bilang tao ay walang kakayanan. Pero hindi ibig sabihin mga kapatid na magpapatuloy po tayo na magkasala dahil tayo pinatawad. Hindi ganon. Sabi po turo sa Roma na noong tayo na bautismuhan, ang ating kasalanan po ay nilubog. Okay? Pagbangon po natin, tayo ay bagong nilalang. Kaya kung bago mga kapatid, yung ating mga ugali, yung ating mga bisyo, ay dapat po yun mapanagumpayan sa ating buhay. Sa pamagitan po ng kapangyarihan ng ating Panginoon na siyang palaging magpaalala sa atin. So sabi po rito, had it not been for the wounded state of the papacy due to the activities of the Protestant Reformation, the Pope would not have been imprisoned. So ibig sabihin mga kapatid, hindi po yung pagka-prison niya ang sumugat doon, ang nagsugat doon, kundi mayroon pong sugat na ikakamatay, kaya nabilanggo po siya. Okay? Na parang nawala yung kapangyarihan ng Pope o Papacy during that time. Ano pong sabi ng inspiration? Great Controversy 155, sabi po, through Luther's instrumentality, Rome was already descending from her throne. So ibig sabihin mga kapatid, paunti-unting bumababa na po ang kapangyarihan ng Rome during that time. Dahil sa turo ni Luther, mga kapatid. Kaya ang salita po talaga ng Diyos ang siyang nagbabago. Okay, hindi po yung tao, ang salita ng Diyos ay makapangyarihan na siyang umudyok sa tao, at yun po mga kapatid, si Luther was actuated to pose, to stand for the right. Kaya kung alam natin ang tama mga kapatid at ating ginagawa po yun po ay resulta ng pananampalataya po natin. Pero kung ating alam po at hindi nagbago, ay ibig sabihin mga kapatid, nandyan pa po tayo sa kuko ng kaaway na kailangan po ng Panginoon ay isubmit natin ang ating buhay sa Kanya. Sabi pa po rito, a Great Controversy 162, by the power of truth, the papacy has sustained a defeat which would be felt among all nations and in all ages. So yan po, apektado po ang buong sanglibutan.
dahil po sa kapangyarihan ng papacy during the time na kung saan ay nahulog po siya at natigil ang kanyang kapangyarihan. Ngunit, mapansin natin mga kapatid, na ang propesiya, itong sugat na ito ay gumaling. Paano po? Kung ang katotohanan mga kapatid i-reject, edi gagaling yung kapangyarihan nito kasi ang katotohanan ay ni-reject. So yun po yung pagpapagaling ng sugat dahil ang salita ng Diyos ay hindi tinanggap. Okay? Tingnan po natin yan. Great Controversy 119 says, the word Luther preach overthrow papery. So ito po yung salita, yung mga mensahe ni Luther, yun po ang nagpatalsik sa papacy. Okay? And then, Testimonies for the Church, Volume 1, 373, sabi po, Luther dealt a most deadly blow to the papacy. Siya po talaga, yung kanyang mensahe ang nagsugat sa papacy at nawala ito ng kapangyarihan. Ngayon, ano naman po ang kalagayan ng ating iglesia? Dahil itong 7 ulo na ito o 6 na ulo representing churches also. Pero bakit po mayroon pong nakasulat na blasphemy? What does the name blasphemy depict? Ano pong kahulugan niyan? Blasphemy means hypocrisy. Ibig sabihin mga kapatid, itong mga Protestant churches, including the Seventh-day Adventist, ay may hypocrisy. Kaya wag po tayong magtataka, Brother Marshall, Brother Satur, na, ganun pala yun. Kaya may mga ipokrito pala sa church. Ibig sabihin mga kapatid, na nagpapakita na banal, pero hindi naman. Hypocrite. Okay, yan po mga kapatid ang kalagayan. Kaya itong prophecy ito ay makikita natin ngayon sa kalagitnaan po natin. Kaya dapat unawain po natin at doon po tayo lalago na maiwasan po yung ganun dahil nasa propesya na po. At hindi dapat tayo ay tutupad tayo ay tumutupad sa propesya, kundi tayo po ay nakaalam and we learn from that prophecy. Kaya may prophetic insight. So, ang kwan po rito mga kapatid, to reject the messages of God and thus commit unpardonable sin. Bakit po mga kapatid? Salita ng Diyos ay pinagkaloob sa church. Tapos ang church, anong ginawa ng church? They rejected the message. So, sila ay nagtitiwala ng Diyos ang siyang magbibigay ng mensahe, pero nung nabigay na yung mensahe, opposed naman sila sa mensahe. Kaya, sabi nga po rito, by the decree of the second angel's message, Protestant fell, causing the deadly wound it inflicted on the papacy to heal, and the world, inclusive of its day, wondered after the beast or partake of the spirit of the beast. Ano pong nangyari mga kapatid? Okay. Nasugatan nga po siya, ikamamatay. Pero later, gumaling. Bakit gumaling po siya? Dahil ang Protestant ay hindi tumanggap ng mensahe. Especially the second angel's message. Ano po bang yung second angel's message? Ano po sabi doon? Babylon is fallen. Is fallen. Ibig sabihin ng mga kapatid, nasa propesya na ang Babylon. Ano po ang ibig sabihin ng Babylon? Yung mga hindi tumanggap. Okay? Dahil they reject the message. Kasi ang mensahe po ng Panginoon ay ang judgment ay darating. Yan po yung unang anghel, The first angel's message. Ano pong sabi doon? Fear God. Okay? For the hour of His judgment is come.
Worship Him that made the heavens and the earth. So yun po yung unang mensahe, the angel's message. Ang second angel's message, mga kapatid, Babylon is fallen. Is fallen. Bakit? Because they have rejected the message. So once you rejected the message, then you are a part of Babylon. Okay? Because you will fail. Kaya ito pong mga kapatid ay gumagaling po ang sugat ng papacy. Kaya kita nyo po mga kapatid, bumalik ang kapangyarihan ng Pope. So ito po mga kapatid, dahil hindi tinanggap yung mensahe. Ang protestant o yung nag-protest, dati si Martin Luther, ay ngayon ay okay na kasi binabalik na okay lang. So there are compromises. So nangyari mga kapatid, even the world wondered at the papacy. Dahil bumalik nga po yung kapangyarihan at ngayon mga kapatid, we are dealing with this. Na yun po, kahit ang ating iglesia ay maging kabahagi po sa pagguho nito. Pero sabi nga ng propeta ng Panginoon, are you telling that the church will be destroyed or will fail? No, it will not fail. Why? Because there are still faithful among them. Mayroon pong mga matuwid at tapat na mga Seventh-day Adventists. Kaya itong mensaheng ito mga kapatid ay binigay upang tayo ay palalahanan na bumalik. Na tayo po ay bumalik sa tamang katuruan na tinuro po ng ating mga propeta. Okay? So these incidents brought the blasphemy over all seven heads, depicting Christianity under apostasy. Kaya wag po tayo magtataka na may mga Seventh-day Adventists po na magsasabi na ang church ay nasa apostasya na. Kaya sila po ay nag-atake sa church na ang church po Babylon. Pero tama po ba yan? Natawagin natin ang church na Babylon. Okay, ito po yung sunod na question, ano? Is that not calling the church, is the church Babylon? Okay. The Seventh-day Adventist Church being represented by one of the seven heads upon which blasphemy is written does not mean she can be called Babylon. Hindi po yan pwede na tawagin mo siyang Babylon. Bakit po? Because Babylon is associated with what? Associated with the beast of Revelation 17. Kaya mapag-aralan din po natin yan, yung scarlet-colored beast, na kung saan ay associated po siya doon. Na yung Babylon, magtawag po ng Babylon, yan po ay Revelation chapter 18. Ang scarlet-colored beast, mga kapatid, ay nasa 17. Kaya itong 17 at saka 18 ay halos magkasabay. Okay? So ano sinabi doon sa chapter 18? Come out of her, my people. Sino ang mag-come out? Ang bayan niya na nasa Babylon. Ibig sabihin, ngayon ay we cannot call the church as Babylon because it is not yet the time of the scarlet-colored beast. Okay? So wala pa po yung scarlet-colored beast. Bakit tawagin mo po na ang church natin, Seventh-day Adventist, ay Babylon? That is wrong. Sabi po ni Ellen G. White nga po, yung mga nagtuturo ng ating church sa Seventh-day Adventist, Babylon, are not messenger of heaven. If you are not a messenger of heaven, then who? Who are you? Messenger of the devil. Yan po yung logic po noon, ano? Na kung hindi po tayo mensahero ng Diyos, ayon kay Ellen G. White, ay mensahero po ng kaaway na gustong sisirain yung church. Kaya yung mensahe po natin mga kapatid, hindi po natin sinisira yung ating church. Ano? Ito pong mensaheng ito ay pagtawag po para bumalik because the church actually is in apostasy. Bakit po?
dahil lumayo po tayo sa standarte ng ating church. Ano po ba yung standarte ng church? Even our music, our dress, our pagkain, our food. So those are the things that are actually hindi na po makikita sa ating church. Kaya itong mensaheng ito ay nagdadala mga kapatid na magkaroon po ng pagbabago ang ating buhay. Ibig sabihin, ayaw po ng Panginoon na sisirain po natin ang ating katawan, ang representation po niya na tayo po actually ay replika o representation ng katwiran po ni Kristo. Kung hindi po makita sa atin din, we are not Christ ambassadors. We are not Christ people. Hindi po tayo mga bayan ng Diyos. Okay. What do the 10 crown horns represent? Ano po ba ang kahulugan nito mga kapatid? Yung sampung sungay na mayroon po siyang corona. Ano pong ibig sabihin yan? Ito po ay pag-aaral sa Daniel actually, no? Daniel chapter 8 verse 20 and 21. Horns represents what? Civil powers. Yan po ay nangangulugan ng civilian na kapangyarihan. The 10 crowned horns represent those crownless kings of Daniel 7:24. Dahil napag-aralan po natin na yung nondescript beast, mayroon po siyang 10 horns. Okay? Ang 10 horns na yon ay representation of the kingdoms during the time or mga nations. Kaya mga kapatid, civil authority. Pero wala siyang corona. Okay? So ang kapangyarihan during the dark ages is actually in a church. Kaya nga po, gusto ng church na gamitin yung civil power to support the power of the church. Yan po ang nangyari sa Dark Ages. At yan din po mga kapatid, ang ating tinitingnan, pananaw na mangyari po in the last days. Because after this, ng leopard-like beast mga kapatid, ay mayroon pong two-horned beast. Nasa verses 11 to 18. Yan po yung ating sunod na pag-aralan. Next week na siguro yan mga kapatid. Ano? Kaya sabi po rito na itong mga churches at those times are actually under the power of Rome. But after na nasugatan po itong isang ulo na ito, ay mayroon pong tinatawag reformation at ang kapangyarihan po hindi na po sa church, kundi nasa horn, nasa mga nasyon. Kaya ang bawat nasyon ngayon mga kapatid, may authority. Okay, may presidente siya. Hindi katulad noon na isa lang po na pag ano pong sinasabi ng Pope, yun po ang sundin. Pero sa ngayon mga kapatid, ang corona ay nasa mga government. At ang 10 po ay representation of what? Worldwide. So worldwide po yan. Katulad ng 10 toes, di ba? Yung 10 toes po ay representing the world. Okay? Worldwide po yan. So, how do professed Christians worship the dragon? Bakit nagkaroon po ng tinatawag natin na nagkaroon ng na-amaze. Na-amaze yung tao sa pagkagaling nitong sugat na ito. Ano pong ibig sa at nag-worship sa beast at sa dragon. Sabi po rito mga kapatid sa Jeremiah 10:1 to 5, learn not the way of the heathen. They worship the dragon-inspired institution under the guise of Christianity. For example, Sunday, Christmas, and Easter keeping. Ayan mga kapatid. So, they say that we are not worshiping them. Pero mga kapatid, nagsiselebrate ng Christian o Christmas. Catholic institution po yan. It's not actually in the Bible that Jesus was born on December 25. It was actually the historical birth of Thomas.
the godson. Yan po mga kapatid yung background niyan at marami pa pong information diyan. Pero that is not our point right now. So ang pagsamba po sa dragon is actually compromising with the world. Ibig sabihin mga kapatid, kung ano asal ng sanglibutan, ganun din ang asal ng Kristiyano. Kaya they worship the dragon. Bagamat sabihin natin, I am not like that. Pero nagsiselebrate ng ganito, marami pong mga celebration na ito pa ay pagan in origin. Pagano po siya na origin. Ano? Katulad ng February 14. Alam niyo po ba na yung background niyan ay satanic? So, nag-alay sila ng dugo dyan. So, yun po yung mga kapatid, yung isa sa mga kaparaanan ng kaaway ng dyablo para mailigaw po ang bayan ng Diyos. Kung tayo mga kapatid ay sunod-sunuran din, ay nakasama na nga po tayo doon. Kaya nga po itong mensahe ay pinapaalala po sa atin at sinasabi po na ito po yung kalagayan ng ating iglesia at hindi po tayo exempted yan. Na baka isa din po tayo sa mga nagwo-worship sa dragon. Okay. Now punta po tayo dito sa last part, verses 5 to 10. Kabagi po ito sa part 2, Kasi kahapon part 1, hindi natin natapos, kaya pinatuloy po natin dito sa part 2. At may part 3 pa po ito next week po, Sabi po rito, and there was given unto him a mouth speaking great things and blasphemies. And power was given unto him to continue 42 months. Ang 42 months ito mga kapatid, ito po yung Dark Ages, And he opened his mouth in blasphemy against God and to blaspheme his name and his tabernacle and them that dwell in heaven. And it was given unto him to make war with the saints and to overcome them. And power was given him over all kindreds and tongues and people. Kaya makapangyarihan ito mga kapatid. Kaya the world actually was controlled by the system of the world. Na kung saan kung hindi po natin alam ito, ay napasakop na pala po tayo, And all that dwell upon the earth shall worship him. Yan po ang panukala ng dragon, ng kaaway, whose name are not written in the book of life of the Lamb, slain from the foundation of the world. Kaya mga kapatid, yung mga nasusulat ang kanilang pangalan doon sa aklat ng buhay ay ngayon ay nagpupursigi not with their own power but by the power of Christ that will enable them to overcome. Pero ibig sabihin mga kapatid, ang ating pag-overcome, ang Panginoon po ang gagawa sa atin. Ngayon, ang tanong mga kapatid, pwede ba ako magpatuloy na lang sa aking ginagawa na masama? Dahil si Kristo ang nagligtas sa akin? No, sabi po ni San Pablo, no. Ang ibig po sabihin nito, na si Kristo na ang gagawa sa iyo. Ibig sabihin, naniniwala ka, Panginoon, kayo po ang gagawa sa akin. Ngayon, ikaw na may isip, binigyan ng katotohanan, mali itong gawin. So anong gagawin natin? So yun po mga kapatid, yung cooperation. It will cooperate in us. Siya pong gumagawa sa atin. Yan po sinabi sa Philippians chapter 2 verse 13. God is working in you. Ang Panginoon po ang gagawa sa iyo. Pero kung ang ginagawa po natin ay labag doon sa kalooban ng Panginoon, ibig sabihin, ang gumagawa sa iyo ay hindi si Kristo, kundi yung kaaway. Ayan. So yung klaro mo yan mga kapatid, na kung saan ay bunga ng ating relasyon kay Kristo ang ating paggawa ng mabuti, ang pagsunod kay Kristo, ang pag-iwas sa mga bisyo, yun po yung gawa ni Kristo sa ating mga buhay. Ibig sabihin, kung nagpapatuloy pa tayo sa bisyong yan, hindi si Kristo ang gumagawa sa atin, kundi ang kaaway na nandyan sa atin. Yan po mga kapatid. Ibig sabihin mga kapatid, ang kapangyarihan
para mag-overcome ay manggaling lamang kay Kristo dahil ang tao ay walang kakayanan. Pero mga kapatid, rason minsan ng iban ay personal ko to. Naniniwala ako na kay Kristo ako. Pero mga kapatid, pag tayo ay nasa kay Kristo, makita yan. Sabi nga po sa James, show me your faith through your works. Ibig sabihin, ang iyong mga gawa nagpapahayag lamang kung anong klaseng pananampalataya meron ka. Ah. So kung ang pananampalataya mo ay lumalabag, ibig sabihin, yung pananampalatayang yan ay huwad, hindi tunay. Dahil ang pananampalataya ay nagbubunga ng paggawa ng mabuti. Because Christ already reign in your lives. Na siya po ang namamayagpag, namamayani sa ating mga buhay. Yan po mga kapatid. Kaya yung name natin nakasulat doon sa aklat ng buhay. At yun po ay iimbestigahan. God will investigate your name kung ikaw ba ay patuloy na umaangkla sa Kanya or may connection sa Kanya. Kung wala na pong connection yan, putol na, ay yan po talaga na ang ating buhay hindi na bago. Okay? If any man have an ear, let him hear. Bakit napaka-importante ito mga kapatid, ang pakikinig? Dahil sa pakikinig ayon sa Romans chapter 10 verse 17, okay? Ang pananampalataya saan nanggaling? Ang pananampalataya ay nanggaling sa what? Pakikinig. Kaya ang isang taong hindi na nakikinig sa salita ng Panginoon, ang pananampalataya ay hindi magpatibay sa kanya. Kaya sabi rito, he that leadeth into captivity shall go into captivity. He that killeth with a sword must be killed with a sword. Kaya kung ano po ang tinanim natin, yan po ang maging bunga. Here is the patience and the faith of the saints. Kaya mga kapatid, ito po yung talagang pinapakita po dito sa kasaysayan na mayroon pong kapanahunan na itong pagmamayagpag ng kapangyarihan po ng kadiliman ay talagang naging kabahagi po sa kasaysayan ng sanlibutan. Ito po yung Dark Ages na kung saan ay it's a period of blasphemy is the same as that of Daniel's fourth beast. Ito po yung fourth beast, yung nondescript beast, na kung saan makita po ninyo mga kapatid na yung beast na ito ay hindi ma-describe kung anong beast ito. Mayroon po siyang 10 horn, sungay, at dito sa pangalawang stages niya, ay may little horn at nagsalita. Ito na po yung papacy. So, sabi po rito, in its second phase, ecclesiastical Rome. Therefore, before it received its deadly wound, it reigned contemporaneously or coexisted with the little horn head after the infliction of its wound. And the horn and head were separated, and the papacy was deprived of its civil power, the horn, and relegated to a common religious power head. Thus, it depicts the world after the fall of Rome, of pagan Rome. So, dito mga kapatid, ang unang stage niya ay pagan Rome. Tapos, ang pangalawang stage po niya ay papal Rome. Nandun na po yung papacy. At ito po ay nagkaroon po siya ng paglaganap na kung saan ay dahil nasugatan po siya, so nagkaroon ng separation. Kaya nga po ay mayroon pong six na heads. It actually denotes that it is a human inventions na kung saan ay hindi nila tinanggap yung mga katotohanang ipinagkaloob po ng Diyos
para sa iglesia, na hindi po sila lubusang kumain ng mga pagkain na ipinagkaloob po ayon sa study po sa Ezekiel chapter 4. Dahil sa Ezekiel 4 po mga kapatid, doon po nag-provide ng pagkain ng ang Diyos ng pagkain, the 6 grains, ano? What is meant by he that leadeth into captivity shall go into captivity? This prediction was fulfilled in 1798 dahil na-imprison po yung Pope. When the Pope was made captive by the French army, Inspiration declares that Revelation 13:10, not Revelation 13:3, was fulfilled. So ang verse 10 po mga kapatid ang na-fulfill, na kung saan ay nagkaroon po ng captivity na bilanggo po yung kapangyarihan ng Papa at that time. So the leopard-like beast represent the world before the wounding of the papacy. So ito po mga kapatid, no? Yung leopard-like beast na ito represents the world before the wounding. Bago pa man masugatan mga kapatid, nandyan na yung leopard beast na ito. Leopard-like beast. And after the papacy is wounded, was healed. So it's continuous. Before, during, and then after. Okay, so yan po yung pinapakita dito sa Revelation 13, na itong prophecy ito nagpapahayag bago pa man magkaroon ng sugat ang papacy, at ito ay naglalarawan ng kalagayan during that time, at naglalarawan din ng mga mangyayari in our time, in the future. Dahil iyon po ay kasama pa po tayo dito sa leopard-like beast na ito. Okay? So say the nations represented by the dragon and the leopard-like beast, na kung saan ay dito po tayo sa kapanahon ng ito. Dahil wala pa po yung two-horned beast. Yan po yung pag-aralan natin next week. Ano? So Daniel's beast shows the rise of the papacy. John's beast shows the fall of papacy. So yan po yung pinapakita kay Daniel. Pinapakita ko paano nag-rise into power yung little horn. Pero dito sa Revelation 13, pinapakita po kung paano nahulog or naguho ang papacy. So leopard-like beast actually reveals the fall of the Roman monarchy, the Reformation, the wounding of the papacy, the rise of Protestantism, and the captivity of the Pope. Yan po yung mga pangyayari na pinapakita po dito sa Revelation chapter 13, verses 1 to 10. Okay? I hope that would be clear sa ating mga kapatid. At yan po yung pag-aralan natin ng next. Dahil yun po ay katapusan ng part 2 na kung saan ay Revelation 13, verse 1 to 10. Dahil next week mga kapatid, atin pong pag-aralan itong two-horned lamb-like beast. At mayroon pa pong karugtog niyan. May part 4 pa, may part 5. Dahil napakalawak din po ang pag-aaral na ito, because we are dealing with our future. Sa ngayon mga kapatid, wala pa ito, no? Hindi pa po na nangyayari ito na magkaroon po talaga ng kapangyarihan na itong two-horned beast. Yes, nakikita natin partly, pero wala pa po siyang religious power. Okay? Yan po yung pag-aralan natin next week, no? Na kung saan ay atin pong maklaro ang ating mga pag-iisip patungkol po dito sa makahulang pananaw sa mga propesiya sa Revelation. Okay? So kung mayroon po kayong mga tanong, maaari lamang po na isulat sa ating mga comment section, at atin pong i-try na masagot po ang mga katanungan. At doon din po sa YouTube ay maaari lamang po na i-type po ninyo ang inyong mga katanungan, and we will try to answer them. At kung may kulang man po sa aking mga presentasyon, ay i-clarify lang po, at kung may karagdagan po kayo ay
sabay-sabay po tayo na mag-aral sa salita ng Panginoon. Ano? Mayroon po bang comment sa ating mga nasa online ngayon? Okay? Kung wala po, ay nagpapasalamat po tayo na tayo nandito at I'm expecting that you will have your comments on the comment section, and also if you like this one, you can subscribe and you can actually share to others our study for today. Okay, so to close with our study today, we will have our closing prayer. Okay, let's pray. Dakilang Diyos, may-ari ng aming buhay, kami po ay lubos nagpapasalamat, Panginoon, sa mga biyaya at kagalakan at karunungan na inyong pinagkaloob po sa amin sa pamagitan po ng aming pag-aaral. Patuloy nawa na ang inyong basbas, Panginoon, ang siyang aming maranasan, at kayo po ang siyang mamayani sa aming mga buhay. Dahil wala po kaming kakayanan, kundi kami lamang po ay nagtitiwala na sa pamagitan po ng inyong biyaya ay mapanagumpayan po namin na kayo po ay nagbibigay ng lakas at kapangyarihan upang amin pong mapanagumpayan ang mga hamon sa buhay. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang aming mga kapatiran na subaybay sa programang ito, na bagamat kakaunti at iilan lang ang mga sumusunod at sumusubaybay po nito, alam namin na kayo po ang siyang may tawag sa kanila at kayo lamang ang siyang makagawa po ng mga bagay na imposible para sa amin. Ito po ay aming inasahan na mangyari at sinasampalatayanan dahil lamang po sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Let the Amen. words of our mouth and the meditations of our hearts be acceptable unto thy sight, O Lord, our strength and our Redeemer. Amen. 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 Okay, maraming salamat, Brother Marshall. God bless. Salamat, President. Okay, bye-bye.